umaga mga kapit lovers. Naglinis lang ako mga kalaber sa ano ko, dito sa may mga kriling, yung kriling kong napisa nung ano mga kalaber, ng November 1. Mabilis dumumi yung ano lang mga kalaber kasi aerator lang ginagamit eh. Hindi ko, mas maganda talaga pagka submersible pump. May tatlo pa palang naiwan, ayaw magpahuli. Hirap hulihin mga kalaber. Hindi talaga sila sabay lumaki mga kalaber. Mayroong iba ayaw lumaki. Pero mayroon din talagang ibang malaki na eh. Akala mo hindi kapatid eh. Ikaw lang dito mga kalaber oh. Oh, ilan din yung silang malaki na mga kalaber oh. Hindi talaga sila sabay lumaki. Mayroong ibang ayaw lumaki eh. Wala tayong magagawa diyan. Well, parehas lang naman kinakain nila. Sa ngayon, PO2 na binibigay ko sa kanila. Sinking pellets, PO2. At mayroon ding isa dito mga kalaber na nagpalit ng balat. Ayun, nakalabas na. Yung mga kalaber, binukod ko kanina. Di kasi nakalabas. Ngayon, nakalabas na kalaber oh. Pero malambot pa to siya. Nakalabas na hiwalay na sa ano niya, balat niya. Lumalaki talaga pag nakalabas na sa balat. Nagpalit ng balat mga kalaber. Nililinis ko na kasi marumi na yung ano eh. Marumi na tong ano nila. Tangke nila. Ano lang kasi ito mga kalaber, rake tub. Dito may dalawang piraso ako dito nilagay pero wala pa to. Ano lang to, nilalagyan ko lang parang magkaroon ng laman. Ayan oh. Nagtatago. Singaw kasi to ditong rake tub na to, hindi malagyan ng malalim na tubig. Ayusin ko pa to. Tapos yung ano mga kalaber, noong January 6, ito na mga kalaber, tinanggal ko lang yung nanay kasi wala nang, dito na yung mga krillings oh. Tinitingnan ko yung nanay kanina, wala nang nakadikit na krillings eh. Andito na mga kalaber, tingnan natin. Ayan mga kalaber oh, yan yung mga krillings oh. Ang tatago sila mga kalaber, hindi ko na lang, baka madaganan pa ng bato. Baka madaganan to, maipit, mga mata ito kasi ang liliit pa, halos di pa makita. Ay, ang dami pala dito sa bato mismo. Naku, nakialaman ko pa. Nandito pala sila mga kalaber sa bato oh. Andiyan pala mga kalaber yung mga krillings oh, yung hiwalay na sa nanay. Mahina pa mga kalaber sa ano bimbi, ano to, January 6. Ito kasi sila, ito yung November 1 mga kalaber, malaki na. Tapos yung nanay noon, yung nanay doon sa nasa plantana, nilipat ko na ito mga kalaber. Nilagyan ko na rin ng ano yan oh, yung breeder, yung barako para mamisa sila uli, mangitlog uli. Ano to mga kalaber, sira nga washing machine. Ginagawa ko ring breeder sa tawag dito. Ginagawa kong breeder pan. Wala na, hindi na umandar tong washing machine na to mga kalaber, sira na. Ginagawa ko na lang ang tangke ng lobster ko.
Siguro mga 2 linggo yan mga kalabers, mangingitlog na naman yan. Ganito lang yan mga kalabers pagka ano. Okay, yung mga kalabers, yung may mga gusto mag-alaga ng crayfish, yung freshwater lobster. Ito mga kalabers, ayusin ko rin to. Itong tangke na to, may singaw kasi, matulo to eh. Yung rectab na to. Kaya ayusin ko muna to mga kalabers, lalagyan ko muna ng tubig, pati yung mga ano nila. Kasi mabilis lumabo yung tubig pagka hindi submersible pump. Maganda talaga yung submersible pump, yung katulad yan. Kasi nasasala yung dumi ng tubig, matagal lumabo. Buwan ako pag nagpalit ng tubig yan eh. Pero ito mga aerator lang mga kalabers, mabilis dumumi yung tubig. Ayusin ko muna mga kalabers at saka ayusin ko rin yung isang rip tab para doon sa mga napagpag noong January 6. Mga next month ilagay ko na yun sila sa ganito rip tab. Nandito na sila mga kalabers, napalitan ko na ng tubig. Luminaw na sila. Kaya lang mayroong isang hindi. Yanigas, di ko malaman kung na water shock o magpapalit ng balat. 100% pa naman yung magpalit ko mga kalabers, di ako nagtira ng lumang tubig. Malabo na kasi. Kaya lahat talaga 100% yung tubig bago. Sana hindi ito magkaroon ng problema eh. Sabagay itong mga krillings, mga kalabers, mga ganito, mabilis daw itong mag-adapt ng mabilis to sila makapag-adapt, hindi katulad sa mga malalaki na medyo masila na eh. No, nagkaroon na sila ng water sa kailangan to yung mga acclimate pa bago sila talaga tuluyang ilagay sa panibagong tubig. Pero sila mga kalabers, diniritso ko na. Galing doon sa planggana, diniritso ko na pag hulog dito nung bago na yung tubig. Pero yung dito mga kalabers, yung nagpalit ng balat, malakas na. Ito. Ito mga kalabers Ayan Ayan yung balat na pinagpalitan niya Malakas na, di ko pa siya sinama doon. Itong isa kasi kanina nakita ko, di ko malaman kung magpapalit ito Ito mga kalabers, patay na yata. Hindi ko malaman kung patay na yata Sana magpalit lang ng balat yan. Obserbahan ko lang mga kalabers, pero hindi na gumagalaw eh. Dito sa breeder tank ko mga kalabers, wala pang birid, wala akong natuhan birid. Tapos dito sa isang isang breeding yung sira nga mga kalabers, yung sira nga washing machine. Ginagawa kong breeder tank. Isang pares itong nilalagay ko dito mga kalabers, isang male at saka isang female. Para makapag-breed talaga sila ng
Mga kalaber, kung yung mga ano, kung mayroon kayong sira nga rep, huwag nyo itapon, huwag nyo ibinta. Ito mga kalaber, oh, mga sira nga rep. Talo na dito yung mga crayfish, yung mga kriling. Yan oh, sa akin oh. Malaki-laki na yung mga sira nga ano. Sira nga washing machine, pwede. O yung mga drum nga medyo maluwag, mga sira, mga kalaber. Pwede nyo rin gawing ano, breeder tank. At maraming salamat mga kalaber. Magandang umaga sa inyong lahat. At maraming salamat sa panonood dito sa aking munting YouTube channel mga kalaber. At sa aking mga subscriber, maraming salamat sa inyong lahat. At sa aking mga suking viewers, maraming salamat sa inyong lahat.